So sabihin mo sa iyong katabi, magpupuri lang tayo sa Panginoon, kapatid. Hallelujah. Tayo magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord, we worship you. Rising up in my heart, a sound it has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good. Every day, everything, I will praise, I will praise. Oh, oh. Promise is true. This is the day you made. I rejoice and be glad in you. There's a supernatural grace rising up in my heart, a sound it has to be made. Oh Lord, so my heart will sing. You are good, you are good. Yes, Lord, we worship you in this place. Hallelujah. Patuloy natin papurihan ng ating Diyos na buhay sa lugar na ito. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I'll rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. This is the day you made, so I will give you praise. Whatever comes my way, I rejoice in you. Oh, 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 oh. Come on, church, let's worship the Lord. Buhay sa lugar na ito. Hallelujah! Let's clap! Let everything that
weapon. My praise is a weapon. It's more than a sound. More than a sound. My praise is the shout that brings Jericho down. As long as I'm breathing. As long as I'm breathing, I got a reason to praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. I won't be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Hallelujah! Palakpak natin natin mga kamay sa ating Panginoon. Yes, Lord, we worship you. Hallelujah, Lord. Our praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. Our praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives there's nobody greater than you. Our praise gives you sovereign, praise gives you reign, praise gives you rose and defeated the grave. Our praise gives you faithful, praise gives you true, praise gives there's nobody greater than you. Praise the Lord of my soul. 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 I'll be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I'll be quiet. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord of my soul. Praise the Lord of my soul. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit, Lord. Yes, Lord, we worship you in this place, Lord, that we worship you in spirit and truth. Hallelujah. Continue to worship the Lord in this place, people. Hallelujah. Huwag tayong mahiya magpuri sa ating Panginoon sa lugar na ito. Huwag tayong mahiya magtaas ng kamay sa ating Panginoon. Hallelujah, Lord. We worship you. Hallelujah. Yes, Lord. Damhin natin ang presensya ng Panginoon sa lugar na ito. Yes, Lord. We worship you in spirit and truth. Yes, Lord God. Hallelujah. Don't mind your seatmate right now. Just focus our hearts and mind to the Lord right now. Hallelujah, Lord. Yes, Lord God. Hallelujah, Jesus. Splendor of King, Lord in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, in darkness tries to hide, and tremble at his voice, tremble at his voice. How great is our God. Sing with me, how great is our God. In all we see, how great is our God. Yes, Lord. Age to age,
worship the Lord. Sing with me, how great is our God. Pwede ba natin itaas ang ating mga kamay para sa ating Panginoon? Hallelujah. How great is our God. Minsan pa, how great is our God. How great is our God. Come on, church. Sing with me, how great Is our God. In all we see how great is our God. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you. Continue to worship the Lord in this place. Yes, Lord God. Hallelujah, Lord. Napakasarap, Lord, na magpuri sa iyong presensya, Lord God. Lord, puspusin niyo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu, Panginoon, sa lugar na ito. Yes, Lord. Hallelujah. We worship you in spirit and truth. Hallelujah. Tamihin natin ang presensya ng Lord sa lugar na ito. Worship the Lord. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hands and lead me. Your righteousness
Panginoon, maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa napakagandang araw na ito na ipinagkaloob mo po sa amin. Thank you so much, God, for this wonderful day that you have given to us. You allow us to wake up, Lord. You allow us to see again this day, to honor and to worship you. Heavenly Father, we dedicate this day to you because this day belongs to you. Lord, check our life, checks our motives, Lord. Lahat-lahat sa amin, Panginoon, sa araw na ito, sa aming pagsamba, wala kaming ibang iniisip, kundi ang papuri at pasasalamat namin ay tanging ibibigay lamang sa iyo, Panginoon Diyos. At sa araw po na ito, Panginoon, dalangin din namin, Panginoon, na patuloy ho kayong kumilos sa aming kalagitnaan. Gaano man ho kabigat, katindi, ang mga pagsubok na dinadaanan ng bawat isa sa amin, gaano man to kalakas ang bagyo, anumang signal number 1, 3, 5, ang bagyo na dumadating sa buhay namin. Heavenly Father, we know that in your time, yung aming mga luha, ang aming mga hibik, Panginoon, ay hindi na hibik, Panginoon, ng kalungkutan, kundi hibik na po at luha ng pasasalamat namin at tagumpay, Panginoon Diyos. Ama, sa amagang ito, dala-dala namin, bit namin ang aming mga kanya-kanyang pasasalamat sa iyo. Marami kang bagay na ginawa sa buhay namin. Napakabait po ninyo sa amin, Panginoon. At sa buhay ng bawat isa sa amin na naririto, Panginoong Diyos, tanggapin po ninyo ang pinakamataas na papuri at pasasalamat na may pagkakaloob ng bawat isa sa amin. Sa iyo, Panginoon, sa umagang ito. Tanggapin mo, Ama, ang lahat ng karangalan, ang kaluwalhatian at kadakilaan sa umagang ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. 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 Praise God. Palapakan po natin ng Panginoon, mga kapatid. Kanya na po tayo makaupo. Salamat po sa umagang ito at tignan nyo nga ho yung katabi ninyo kung masaya siya na katabi niya kayo ngayon. Natutuwa ako kasi nandito si Brad Bebot. Salamat sa Panginoon at dumalaw ako sa kanila kahapon sa Bible study namin at talagang hindi ko nakalimutan. Si Kuya Bebot, naalala ko sabi ni Kuya Eddie, nung nandito pa si Kuya Eddie, nasaan na nga pala si, yung dun sa yung parang sabi niya, si Kuya Bebot. Ayun. Kaya naalala ko mga kapatid, isa lang ang mawala sa atin. Isa lang ang mawalay. Nalulungkot yung Diyos. Amen? Kasi bakit? Lahat tayo meron tayong, anong pang tawag doon? Meron tayong tungkulin na dapat nating gampanan. Sabihin nga natin, mga kapatid, sabay-sabay, ang mga pangako ng Diyos, sige sabihin nyo, ang mga pangako ng Diyos ay para sa akin at para sa iyo. Palakpakan natin ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ang paksa po natin ngayong araw na to, binabati ko pala muna kayong lahat ng isang mapagpalang araw, mapagpalang umaga sa ating lahat. Sa mga nanonood ngayon sa Facebook, sa naka-online ngayon, magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa kapatid natin, mga kapatid natin sa Infanta, sa iba't ibang mga lugar, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng pagsamba. Ngayon po ay hindi ninyo araw. Ang araw po na ito ay araw ng Panginoon Diyos. Amen? Kaya ang Panginoon po ang tatanggap ng lahat ng papuri at lahat ng pasasalamat. Hindi po kayo napadaan ngayon. Talaga pong niloob ng Diyos na ngayong araw na to ay nandito kayo. Maari sigurong may gagawin kayo mamaya o maaring may gagawin kayo ngayong umaga. Pero bakit naisip ninyo na ngayong araw na ito ay magsimba kayo? Bakit naisip ninyo na kailangan pumunta muna ako ron? Hindi maaari na kayo lang ang nag-isip, kundi merong Diyos na nag-isip, nilagay sa isip ninyo na ngayong araw na ito ay araw niya. At kailangan nating magbalik ng pasasalamat sa Kanya. Minsan pa, mga kapatid, palakpakan po natin ang malakas ang Panginoon.
Ang paksa po natin ngayon ay pinamagatan po na scattering the seed of the gospel of Christ. Alam niyo naman mga kapatid na doon sinabi po ng Bible sa Mark, no, na merong 4 na uri ng buto na inihahasik. Number 1 po dito, ang buto na ito ay salita po ng Panginoon Diyos. Nung nakaraang linggo, nabanggit ng kapatid na Erwin na yung paano tumutubo ang halaman, merong bagay na kailangan mong diligan, kailangan mong bungkalin. Pero merong mahalaga yung araw na kung tawagin nga sa science is life. No? Bakit? Yung tubig, saan ba galing yung tubig? Saan ba galing yung araw? Galing yan sa Diyos. Kaya napag-aralan din natin nung nakaraan yung tungkol sa paano tumutubo, paano ito lumalago. Lahat ng ito, mga kapatid, ay inihahalin tulad ng Biblia sa kanyang mga salita. Alam po naman natin na merong 4 na uri ng seeds na sinabi po si Jesus Christ. Yung isang seed na nalagay sa tabi ng daan at tinukalang ng mga ibon. Saglit lang nilang narinig ang salita ng Panginoon, tinuka ng ibon, bigla ring nawala ang mga bagay na iyon. Meron naman mga buto na salita ng Diyos na nahasik naman daw sa tabi ng sa tinatawag nating mga batuhan. Ito naman yung mga tao na saglit na nakinig ng salita ng Panginoon at bigla lang din nawala. Meron din naman daw, sabi ng banal na kasulatan, sabi ni Jesus, na meron din na mga seeds na natapon doon sa tinatawag nating mga dawagan. Na kung saan tinanggap nila ang salita ng Panginoon, pero nakalimutan din nila dahil sa mga bagay sa sanlibutan, ay naakit muli sila at nagbalik loob doon. At ang isa, kahuli-hulihan, ay yung buto na nahasik in a good ground, in a good soil, wherein ikaw yun. Mga kapatid, kayo yun. Na nakinig ng salita ng Diyos, minahal ang salita ng Diyos, iningatan. Kaya ngayong araw, nakikinig ka at nandito ka ngayon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Bago po ako magpatuloy, meron po akong ipapakinig sa inyo. Pwede kayong sumabay dito sa kanta na to. Meron po itong kaugnayan sa paksa po natin ngayong araw na ito. Scattering the seed of the gospel of Christ. At kung nakahanda na, ay pwede naman po kayong sumabay sa kanta na ito sapagkat ito ay nagpapaalaala sa atin, no, na meron pala tayong gagawin, mga kapatid. Meron tayong gagawin. Hindi tayo tumanggap lang sa Panginoon na tayo ay nakaupo lang o para bang naka-standby lang. Sabayan ninyo, mga kapatid, at pare-pareho tayong mapagpala at mapaalalahanan ng awit na ito. Pwede po kayo sumabay.
lumipas na. Makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran. Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Mga kapatid, kailan pa? Kapag naubos na yung time mo, pag naubos na yung oras mo, kailan ka maglilingkod sa Diyos pag mahina na yung katawan mo? Kailan ka maglilingkod sa Diyos kapag nakahiga ka na lang, bedridden? Hindi ho tayo lahat tatagal dito sa mundo. All of us will die one day. And the life that we had is too short. Napakaiksi lang po ng buhay natin. After this life, after this age, what's next, mga kapatid? Anong kasunod? Kaya ho, scattering the seed of the gospel of Christ. Alam niyo mo, mga kapatid, salvation has been said in the Bible, as mentioned in the Bible, 42 times. The word saved, 55 times. Justified, word, 27 times. Sinabi po ng Biblia yan. Alam niyo, mga kapatid, lahat po sa atin dapat maghahasik ng buto. Alam nyo, ano yung buto na yon? Meron tayo yung buto ng salita ng Diyos. Yun yun. Meron din tayong tinatawag na the seed of faith. At ang diablo naglagay din, the seed of sins. Kaya po, kailangan na yung mga seeds na yan, na meron dito sa mundo, yung seed of faith na meron tayo, kailangan yan mamunga. Kailangan yan magkaroon ng bunga, mga kapatid. The seed of faith, the seed of salvation. Kaya ho, sa umaga pong ito, mga kapatid, nais ko pong sabihin sa atin na dapat tayo ay nag-aabot ng kaluluwa ng Panginoon. A truly saved person is fruitful. Mga kapatid, uulitin ko po. A truly saved person is fruitful. Ang totoong ligtas, may bunga. Ang totoong ligtas, nagbubunga. Dapat ang isang ligtas, nag-aabot ng kaluluwa sa Panginoon. Merong iba na nasa loob ng church, walang pagpapahalaga sa kaluluwa. Pero nandito sila sa loob ng church. Wala silang pakialam kung mapapahamak o masisira ang buhay ng isa. Wala silang ginagawang hakbang. Wala silang ginagawang way para panumbalikin ang mga tao sa Diyos. Wala. They just hear, they just come in the church, they just sit down, they just hear the word of God, and they do nothing at all. Wala. Kaya nga ho, mga kapatid, uulitin ko, a truly saved person is fruitful. Ang totoong ligtas, may bunga. Ang totoong ligtas, nagbubunga. Kaya ho, mga kapatid, scattering the seeds of God o the gospel of Christ is kailangan pong makita po sa atin bilang mga Kristiyano. Nagsasabog tayo ng salita ng Panginoon. Ang isa sa pinakamahalagang bahagi po na maaring maitanong ng isang tao, ito po, how to be saved? What must I do to be saved? Alam niyo, sinearch ko to sa Bible.
sinearch ko, itong dalawang tanong na to ay tanong ng isang tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon. How to be saved and what must I do to be saved? These two words, these two sentences, mga kapatid, is just asking me, asking you, how to be saved and what must I do to be saved. Alam nyo, tinanong ito sa Bible. Naalala nyo yung isang taong mayaman na lumapit kay Lord. And he said, Guro, ano pong kabutihan ang kailangan ko pong gawin upang magkamit ako ng buhay na walang hanggan? Ito gawin mo, sabi ng Panginoon. Ang Diyos ay mabuti, sabi niya. Isa lang ang mabuti ang Diyos. Ito ang gawin mo. Mahalin mo, igalang mo ang iyong mga magulang. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mangangalunya. Etc. Sinabi ni Lord. Lord, sabi nung mayaman, ginawa ko na po yan. Noon pa. Lahat po yan, ginawa ko na. Meron pa. Kung gusto mo talagang maging ganap, sabi niya, ipagbili mo lahat, yung lahat ng kayamanang meron ka, at sumunod ka sa akin. Pagbili mo lahat. Nalungkot yung lalaki. Nalungkot siya. And umalis siya. Kaya sinabi ni Lord, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Maaari pang mas madali pa sa isang kamelyo ang makapasok sa butas ng isang karayom. Meron pa isa. Naalala nyo rin si Paul at si Silas ay magkasama na sila ay nagbabahagi ng salita ng Diyos, papunta sila ng Italia. At dahil doon ay nakakita sila, papunta sila sa isang prayer place. At nakita nila may nakasalubong silang dalaga na inaanihan ng masamang espiritu na siya ay nakakapanghula. At dahil doon, kumikita yung kanyang amo ng pera dahil nakakapanghula nga siya. Maya-maya, di napapansin nila Paul at saka ni Silas na sumusunod yung babae sa kanila na inaanihan ng masamang espiritu. They had been, na-identify sila eh. At ang sagot nung lalaki, sagot nung inaanihan ng masamang espiritu, kayong mga lingkod ng Diyos, sabi niya. Sumagot ngayon si Pablo at pinalayas ang masamang espiritu sa kanya. Magkaganon man, mga kapatid, sinunggaban siya ng mga tao na nasa paligid. Binugbog sila. Dahil sabi nung may-ari, yung boss, nanggugulo tong mga to eh. Bakit? Kasi malaki yung kinikita nila. Malaki yung kinikita nilang dalawa. Nung amo at saka yung babae na inaanihan ng masamang espiritu. Kaya sinabi nila, itong dalawang tao na to, nanggugulo ito at hindi ito sumusunod sa turo ng mga Romano. Kaya ang ginawa, kinulong sila. Nung gabi, anong tanghali, binugbog sila at kinulong sila. Nung kinagabihan, habang umaawit si Pablo at saka si Silas doon sa loob ng kulungan, biglang lumindol ng malakas at nasira ang pundasyon ng kulungan. Natakot ngayon yung bantay. Dahil alam niya na kapag nakakawala yung mga nakakulong, ay papatayin din siya. Sa madaling salita, kinuha nung sundalo yung kanyang tabak at papatayin niya yung sarili niya. Nung time na yon, naramdaman siguro o nakita o naaninagan nung dalawa yung gagawin nung bantay, napapatayin niya yung sarili niya. Sumigaw si Pablo, "Wag mong gawin yan. Wait lang." Sabi niya, "Wag mong gagawin yan. Wait. Nandito kami, hindi kami umalis." Lumapit ngayon at kumuha ng ilaw yung tao at tinignan niya na nandun pa. May sinabi ngayon yung bantay, "Mga Ginoo," sabi niya, "Mga Ginoo, papaano po ba ako maliligtas? Ano po ang dapat kong gawin? What must I do to be saved?" Ano ang gagawin ko para ako maligtas? Mga kapatid, tanong din ito sa atin ng maraming tao. Tanong ito ng mga kaibigan ninyo. Tanong ito
na kayo ang nakakaalam ng salita ng Diyos. At kung ang mga kaibigan at kapitbahay ninyo ang nagtanong nito sa inyo, ano ang sasabihin ninyo? What must I do to be saved? Ang isa sa pinakamahalagang maaring maitanong ng isang tao ay ang salitang, how to be saved? What must I do to be saved? Alam naman natin na ang pagbabalik loob ng isang tao sa Diyos ay mayroong kinakasangkapan. Totoo yun. Maaari, papaano natin sila mahihikayat na magbalik loob sa Panginoon? Papaano? Ang ating kapwa, ano po ang sabi ng Santiago chapter 5, verse 19 hanggang 20? Mga kapatid, kung may nalilihis ng landas at may isa namang umakay sa kanya upang magsisi, at ito ang tandaan ninyo, sino mang makapagbalik sa isang makasalanan mula sa kanyang maling pamumuhay, ay nagliligtas ng isang kaluluwa sa kamatayan at napapawi ng maraming kasalanan. Isa lang ang gamitin sa atin ng Panginoon. Ano ang sabi niya? Nagliligtas tayo ng isang kaluluwa sa kamatayan at nagpapawi ng maraming kasalanan. Inuutusan lahat tayo ng Panginoon na lahat tayo ay dapat magsabog ng salita ng Diyos, the seed of the Word of God, at yung faith na meron tayo, the seed of faith na meron tayo, ay dapat nating sinasabog sa mga tao. Alam naman natin, mga kapatid, maaari ang ating mga kaibigan, maaari ang ating asawa, maaari ang ating mga kapatid, ang ating mga kasamahan sa bahay, kasamahan sa trabaho, ang gawing kasangkapan ng Diyos para sa atin o para sa kanila na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Sa asawa, sa kapatid, ano ang sabi ng 1 Corinthians chapter 7, verse 14? Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay itinatalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay itinalaga sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit, ang totoo, ang mga ito ay itinalaga sa Diyos. Diretso po natin, mga kapatid. Kaya nga ho, tatandaan po natin, na maaari ang ating mga asawa ang gawing kasangkapan ng Diyos para sa atin. Maaari ang ating mga anak ang gawing kasangkapan ng Diyos para sa atin na makakilala sa Panginoon. Maaaring kayo ang kasangkapanin. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan sa 1 Peter chapter 3 verse 1. Kayo namang mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. At sa gayon, kung mayroon sa kanila na hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Kahit hindi na kayo magpaliwanag pa sa kanila. Lalaki at saka babae, sinasabihan, meron tayong dapat gawin, mga kapatid. Maaari, kasi merong kinakasangkapan ng Diyos sa atin. Upang ipahayag ang salita ng Diyos at isabog ang buto ng salita ng Panginoon. Kaya nga ho, hindi man tayo maalam sa mga sitas ng Biblia, pero marunong naman tayong ipakita sa kanila kung paano naman tayo binago ng Panginoon Diyos. Life is too short, mga kapatid. Life is too short. Napakaiksi lang po ng buhay natin. Sabi nga ho, meron po akong kopyahan. Life is too short. Tatandaan po natin na tayo po lahat ay may maiksi lang na buhay. Bakit po kaya kailangan sabihin ng Biblia na kailangan ng tao ay maligtas? Bakit kaya? What must I do to be saved? Bakit? Kasi merong malaking kapahamakan na darating sa mga tao, mga kapatid. Merong napakalaking kapahamakan na mararanasan ang tao. Bakit po kailangan maligtas? Because dito sa katawan natin ay merong soul. Meron pong kaluluwa. At itong kaluluwa na ito ay, pakilagay, meron dyan? Meron po dyan?
At ito pong tinatawag po nating kaluluwa ay isang bagay po na nagpapaandar po sa katawan natin. This is something beyond science. The science cannot explain. Alam nyo, nung namatay yung mother ko, dati noon, humahalik ako sa mother ko. Pag dadating ako sa bahay nila, hahalik ako bago muna ako umuwi ng bahay namin. Galing ako ng school. Pupunta muna ako sa mother ko at hahalik ako. Pero nung araw na yon na namatay yung mother ko na nakahiga na doon sa stainless na higaan, nung humalik ako sa mother ko, hindi na siya nakaganti ng halik sa akin. The body is there, the hands, the eyes, the whole system is there, pero hindi na siya gumagalaw. There is something beyond science, mga kapatid, that science cannot explain. Ito yung soul. Ito yung kaluluwa ng isang tao. Ang katawan natin ay mamamatay, but your soul be the part that made by the image of God and will, sabi natin, will never die eternally. A part of you, that's the important part of you, mga kapatid, that will live thousands of years, whether you go to heaven, whether you go to hell. Itong kaluluwa na to, saan man tayo mapupunta, will suffer eternally, whether you go to heaven, whether you go to hell. Why is it soul is very important? Because soul is valuable. It is eternal, mga kapatid. Marami po ang mga artista, mga famous na mga tao na mayayaman, mga sikat, maimpluwensya. All of them are dead. Lahat sila patay na. At dahil po rito, mga kapatid, pwede nang pakita yung impyerno dyan? Meron bang impyerno dyan? All of them are dead. Rich, poor, influential, political, whatever. All of them are dead. Alam nyo, mga kapatid, soul is very valuable. May ginagawa ka ngayon para kay Lord, that is your investment. Wala kang ginagawa kay Lord, all you have to do is just go to church and do nothing. Kawawa naman yung mga taong kakilala mo na hindi mo sinasabihan tungkol sa Kanya. Kawawa sila. Movie stars, alam nyo ba, sinabi ni Fred Mercury, meron ba tayo dyan? Yung sinabi ni Fred Mercury. Pakinggan niyo kung ano yung sinabi ni Freddie Mercury. Si Freddie Mercury, siya yung frontman ng Queen. Narinig niyo na siguro yung mga kanta na yun . Mamma Mia, Mamma Mia. Narinig niyo yun, di ba? Yun. Siya ang frontman nun. Alam niyo ba, one time, in-interview siya, at meron siyang sinabi na, do you want to go to heaven? Sabi niya, I don't want. I prepare hell. Gusto ko sa impyerno. Gusto ko sa impyerno. Kasi doon sa impyerno, walang mga sikat na tao ron. Ayan, pakinggan niyo. Kung ano sasabihin niya. Sabi niya, ayoko to kasi wala naman mga sikat na tao ron . Pakinggan niyo, mga kapatid. Siya ang frontman ng Queen. No? Yan. Pakinggan niyo, mga kapatid. May sinabi siya . You think you're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to? No, hell's much better. Look at the interesting people that you're going to meet down there. You're going to be there too, you know. You think you're going to get to heaven? No, I don't want to. You don't want to? No, hell's much better. Look at the interesting people that you're going to meet down there. See, You're going to be there too, you know. I don't want to go to heaven. I prepare hell. Sabi niya. Alam niyo ba kung ano yung pinakamalupit at pinakamatinding bagay na maaaring desisyon na gawin ng isang tao that God cannot forgive? When you rejected Christ, mga kapatid. When you reject Christ. Just like Fred Mercury, I don't want to go to heaven. I prepare to go to hell.
Bakit? Kasi mas maraming mga interesting na tao doon. At sinabi niya doon sa nag-i-interview, ikaw din, makapupunta ka rin doon. Sabi sa kanya. You see, mga kapatid, life is too short. Why is soul very valuable? Bakit? Because soul is eternal. Maraming mga artista, mayayaman, movie stars, they are all dead. Sabihin mo yan sa mga kabataan ngayon, hindi ka nila papansinin. Maiksi ang buhay ngayon, mga kapatid, natawanan ka lang ng mga kabataan. Ano ang pagkakaiba ng soul? Ang katawan, merong kamay, may mata, may paa. Meron tenga ang katawan. Pero ang soul, ano meron? Ang kaluluwa ay meron din. Meron siyang knowledge, meron siyang understanding, meron siyang memory, meron siyang conscience. Yun ang soul, mga kapatid. And that soul will live forever. Kaya nga, there is something beyond science that science cannot explain. Pag namatay ang tao, patay. Pero ang magsasuffer ng matagal is the soul. Yung nakikita nyo na yan, mga kapatid, tinanong si Pastor Proceso Marcelo, Pastor, minsan naman po, ang i-share nyo naman po sa amin about sa impyerno. Sumagot si Pastor Proceso Marcelo and he said, ayokong pag-usapan ng impyerno kasi hindi naman ako interesado doon at ayokong mapunta doon. Pag-usapan natin ng tungkol sa langit. Kaya nga ho, mga kapatid, sa pamamagitan nito, tatandaan po natin that life is too short. Lahat tayo tinatawag ng Diyos to proclaim His Word and to bring men to Christ into His salvation. At ito ang mga buto na dapat nating ikakalat na ang tanging paraan lang para makapunta sa langit ang tao ay dahil kay Jesus Christ lang at wala nang iba. It is not by good works. Hindi. Hindi po. The seeds that must be planted in a good soil, the seed that must be planted in the good ground, mga kapatid, and that seed will bear fruit. Ang totoong ligtas nagbubunga, mga kapatid. Ang totoong ligtas may bunga. Meron. Kaya nga ho, ano po ba yung seed na tinatanim natin? The seed of the Word of God. At yun ang isinasabog natin, mga kapatid. Scattering the seed of the Word of the Gospel of Christ. Kaya nga tatandaan po natin, mga kapatid, ang trabaho ng Diyos, the trabaho ng Diyos is to bring forth the harvest. Kaya lang, kukunti nga lang yung manggagawa. Pero ang aanihin ay napakarami. Ikaw at ako ay sinasabihan ng Panginoon, ipagamit mo ang buhay mo sa Kanya. Alala niyo yung kanta? Sabi niya, makuha mo pa kaya siyang paglingkuran? Kung konti na lang yung oras mo, makuha mo pa kaya siyang paglingkuran? Mga kapatid, tatandaan po natin that Jesus is our only hope. Jesus is our only hope to go to heaven. The urgency of the gospel must be proclaimed today. It is not tomorrow. Hindi. God says, today is the day of salvation. Today. The Bible never promised that tomorrow you is still alive. Wala. Walang pinangako ang Diyos na bukas buhay ka pa. Wala. Wala siyang sinabing ganon. That the Bible says, today is the day of salvation. Repent. Repent. Repent means to change the way of our living. Repent means to change the old nature. Sabi po ng Ephesians chapter 2, kung talagang naaralan kayo ng mga salita ng Diyos na ipinahayag sa inyo, iwanan ninyo na ang dati nyong pamumuhay at hubarin na ninyo yung mga dati nating pamumuhay. You see, mga kapatid, the urgency of the gospel must be proclaimed. Today is the day of salvation and the Bible never said that tomorrow that you're still alive. Walang ipinangako sa Biblia na bukas buhay ka pa. Tingnan nyo lang. Hindi ba pag matutulog ka, ikaw ang nagde-decide kung anong oras ka matutulog? Ikaw ang nagpapasya kung anong oras ka matutulog. Hapon, tanghali, umaga, gabing-gabi na, madaling araw, ikaw nagpapasya. Pero,
Hindi ikaw ang nagpapasya kung anong oras ka gigising. Never. Ang Diyos ang nagpapasya kung buhay ka pa bukas, kung buhay ka pa mamaya. Never. Tatandaan nyo mga kapatid, kaya nga yung salita ng Panginoon, He said, sabi dun sa isang mangangalakal sa Santiago, sa 1 taon pupunta ako sa inyo at doon mangangalakal ako. But the Bible says, huwag mong sasabihin yan. Dahil hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Ang dapat mong sasabihin kung loloobin ng Diyos. Hindi mo alam. Mamaya, nagkikwentuhan kayo. Mamaya, kumakain kayo. Yung pala mamaya, wala na rin siya. Pero masayang-masaya kayo. You see, mga kapatid, we are just living in a borrowed time. Tayo ay nabubuhay lamang sa isang hiram na panahon, sa isang hiram na oras lang. All of us will one day face the Lord sa Kanyang harapan. Haharap tayo sa Kanya. All the guilt, lahat sasaliksikin ng Diyos yung laman ng puso mo. Kaya nga, uulitin ko mga kapatid, that what the Bible have said in Acts chapter 4 verse 12, ano sabi niya? Ito, palagi natin nababasa at lagi itong nanarinig. Sa Acts chapter 4 verse 12 o Gawa chapter 4 verse 12, sabi niya, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos para ang mga tao, sa mga tao upang tayo ay maligtas. Pag tinaas niyo yan sa bandang 10, ang pangalang Jesucristo lang. Wala nang ibang pangalan. There is no other name under the heaven that God has been given to men. Only the name Jesus Christ that all of us must be saved. Siya lang at wala nang iba mga kapatid. Papaano nila malalaman na si Jesus Christ lang ang tanging paraan papunta sa langit kung hindi mo sasabihin? Kung hindi mo isasabog yan? Kung a-attend lang tayo ng a-attend sa mga conference, sa mga seminar, and yet wala naman tayong ginagawa. Para saan? Stock knowledge lang natin yun. All of us must what? Must work. Hindi po sa loob lamang ng simbahan nalilimitahan ng pag-share ng Word of God. Go out! Tell them. Sabihin mo sa kanila. Sabihin mo sa katrabaho mo. Sabihin mo sa kaklasmate mo. Sabihin mo dun sa karpintero. Sabihin mo dun sa gumagawa ng tinapay. Sabihin mo dun sa nagtitinda. Sabihin mo dun sa vendor. Kung meron kang kasamaan sa trabaho, do it! Tell them. Spread the gospel, mga kapatid. Kaya nga, ano pa sabi ni Jesus? John 14:6, alam natin lahat yan. Kabisado natin yan. Sumagot si Jesus, ako lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Amen? Because Jesus is the only way, mga kapatid. No more. Wala nang iba. No other. Wala na. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesus, this generation can be saved. Sabi ng Bible, he that believe the Son of God has everlasting life, and he that believeth not shall not see the light but the wrath of God. Abide on him, and the way of the wrath to turn away from us, ulitin ko po. He that believe the Son of God has everlasting life, and he that believeth not shall not see the light but the wrath of God. Abide on him. And the way of the wrath to turn away from us is the way of the cross. When Jesus Christ took our sins on the cross, God no longer sees your sins. Hindi niya na nakita pa yung mga kasalanan ninyo. Only Jesus Christ can give us eternal life and no one else, mga kapatid. Every day is an hour of decision. Ulitin ko. Every day is an hour of decision. Hindi lahat ng lumalabas ng pintuan ng bahay nila nakakabalik. Hindi lahat. Maaaring nakalabas ka ng bahay, something happened to you nung nasa labas ka. That is why every day is a day or hour of decision. Every day is an hour of decision. Even if the person refused Jesus Christ as his Lord and Savior, his life will never be the same. One day you will face him.
Even that person, sabi natin, rejected Christ, his life will never be the same. Dahil kapag tinanggihan mo si Jesus sa buhay mo, eto na yung pinaka-worst na ginawa mo sa buhay mo. Alam niyo mga kapatid, the greatest failure in man's life is when you lost your soul. The greatest failure in man's life is when you lost your soul. The Bible declares, ang kaluluwa ay napakahalaga, mga kapatid. Kasi ang kaluluwa ay magtatagal walang hanggan. Whether you go to heaven, whether you go to hell, it will suffer eternally. Hindi ko kayo tinatakot, mga kapatid. Pero tayo lahat dapat may gagawin. Every day is an hour of decision. Naalala nyo, mga kapatid, kapag ginagamit tayo ng Panginoon, binibless niya tayo. Ano ang sabi? Kapag ang Diyos ang nagpala, lalagyan mo ang susuko. Amen? Naniniwala kayo dyan? Kapag ang Diyos ang nagpala, lalagyan mo ang susuko. Naalala niyo yung babae sa Sarepta? Kay Elias? Kumuha ng maraming bote para lagyan ng langis? Wala na siyang malagyan eh. Wala na, ubos na. Ganon din ang pagpapala ng Diyos sa isang taong marunong sumunod sa Kanya at naghahasik ng salita ng Panginoon. Kapag ang Diyos ang nagpala, lalagyan mo ang susuko. Kaya ano ang benefits kapag ang isang tao marunong maglingkod sa Diyos? Ito ang pinakamahalagang bagay na maaari mong magawa sa buhay mo, ang maglingkod ka sa Diyos. Isabog mo ang buto ng kaligtasan na inaalay ng Panginoong Hesukristo. Ang ating kaligtasan, ang ating ikaliligtas ay ang pananampalataya na may kasamang gawa. Magkasama po ito. Ano ang sabi ng Santiago chapter 2, verse 22? James chapter 2, verse 22. Sabi dito ay makikita mong magkalakip. Ano ba ibig sabihin ng magkalakip? Magkahiwalay po ba yon? Dito ay makikita mong magkalakip, magkasama ang kanyang pananampalataya at alin? Alin daw po ang magkasama? Pananampalataya at gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil saan? Dahil sa kanyang gawa. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, James, sabi niya, ang pananampalatayang walang kasamang gawa, patay. Nandito ka lang sa loob ng church. Dito ka lang. Nakikinig ka lang every Sunday ng Word of God. Pero hindi ka naman kumikilos, kapatid. Sabi mo, sana makapasa ako ng exam bukas. Hindi ka naman nag-aaral. What for? Sabi mo, bigyan mo ako ng kotse, Lord. Hindi ka naman nag-aaral mag-drive. Hindi may bigyan ni Lord. Kasi ang pananampalatayang walang kasamang gawa, patay. Ang sabi niya dito, ang pananampalataya is not enough, mga kapatid. We must add something. Dito ay makikita mong magkalakip, magkasama ang pananampalataya at gawa. Magkasama ba o magkahiwalay? Magkasama. At nagiging ganap daw ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. Kaya tatandaan natin, mga kapatid, kapag tayo ay sumasampalataya sa Panginoong Hesus, hindi tayo magiging tamad. Walang ginagawa. Standby. Kumbaga. Ano ba yung kanal na tawag doon yung kanal na hindi stagnant. Ganoon lang. Wala. Kailangan may gagawin ng isang Kristiyano. Niligtas ka ni Lord, dapat may gawin ka. Amen? Paano lang yung kapitbahay mo? Paano yung mga kaibigan mo? Paano yung mga kaklasmate mo nung araw? Hindi nila alam yan. Meron bang undercover Christian? Meron bang James Bond Christian? Na kapag tinatago mo yung pagiging Kristiyano mo, ay kasi baka malaman nilang Christian ako eh. O hindi ka na, nakaset na yung iinumin natin dito. Meron bang ganon? May undercover Christian ba? Walang undercover Christian. Alam nyo mga kapatid, you must be identified with Christ. Because someday, it is a matter for you that God will identify you in eternity. Tandaan niyo yan, mga kapatid.
Kailangan ma-identify ka na Kristiyano ka. Because one day, ma-identify ka ni Lord doon sa eternity, mga kapatid. Kailangan yun. Kaya nga sabi ni Lord, magkasama, magkalakip ang pananampalataya at gawa at nagiging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa. We must add something. Ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 8? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag. May idadagdag ba tayo, mga kapatid, o wala? Meron? Dahil dito, sikapin ninyong idagdag saan? Sa inyong pananampalataya ang alin? Ang kabutihan sa kabutihan. Sa inyong kaalaman, ang kaalaman sa inyong kaalaman. Ang pagpipigil sa sarili sa inyong pagpipigil sa sarili. Ang katatagan sa inyong katatagan. Ang pagiging makadiyos. Diretso, kapatid. Sa inyong pagiging makadiyos. Ang pagmamalasakit sa kapatid at sa pagmamalasakit, ang pag-ibig. 8, tignan niyo yung 8, mga kapatid. Kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Kristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Mayroon tayong idadagdag, not only faith. May idadagdag tayo. Pakibalik nga po uli dun sa 1 Peter. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag. Meron bang idadagdag? Meron, mga kapatid. May idadagdag tayo sa pananampalataya natin kay Jesus. We need to work. Work out for your salvation. Sabi po ng Ephesians 2:10. Work out for your salvation. Kaya nga may dadagdag tayo eh. Sikapin ninyo. The word, sikapin ninyo. Pag sumikapan natin, meron tayong idadagdag. Kaya nga mga kapatid, ano sabi ng Panginoon sa Kristo? For these things, sa 8, sabi niya, pakibalik nga po sa 8, kapatid. Sabi niya sa 8, kung ang mga katangiang ito ay taglay ninyo at pinagyayaman, ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay hindi mawawala ng kabuluhan at kapakinabangan. We must add something to our faith. Not faith alone. Hindi po. Faith with works. Although the works, yan ang patunay, resulta yan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. Mga kapatid, sabi po ng banal na kasulatan sa Matthew chapter 28 verse 20, meron? Turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. May iniuutos ba, mga kapatid? Meron. Merong inuutos sa atin. Kaya nga work out our salvation. Ang gagawin po natin, kaligtasang inihandog ng Diyos sa atin. Mga kapatid, be sure of salvation with Christ. Siguraduhin ninyo. Be sure of salvation with Christ. We need to surrender our life totally to Christ. We need to surrender our life totally sa Kanya. Lahat tayo ay inuutusan na humayo at gawin mga alagad ng lahat. Sabi diyan. Sabi yan, turuan nyo silang sumunod sa lahat ng iniutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan. Lahat tayo inuutusan na humayo at gawin alagad ang lahat ng mga bansa. Acts chapter 1 verse 8. Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea, sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig. Inuutusan ba tayo, mga kapatid? Yes. Inuutusan tayo to spread the gospel of Christ. The seed, yung buto ng salita ng Diyos, sabi ng Panginoon, ihasik ninyo. Ikalat ninyo, isabog ninyo ang salita ng Diyos. Dahil sabi ng Panginoon, mga saksi ko kayo. You are my witness. You are my witness. Sabi niya. Kaya mga kapatid, dahil ayaw ng Diyos na may mapahamak, ano po ang sabi ng 2 Peter chapter 3 verse 9? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako na inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi
at tumalikod sa kasalanan. Binibigyan pa tayo kung bakit hindi pa tayo namamatay ngayon. Dahil binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Diyos na magbalik loob sa Kanya. The Lord still give us the chance. That is why ginigising pa tayo. Ikaw ang nagde-decide kung anong oras ka matutulog. But the Lord is the one who decide kung anong oras ka gigising, kung magigising ka pa. Kaya sabi niya, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya. Never. Sa kanyang mga pangako. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di ba? Ang mga pangako ng Diyos ay para kanino? Ay para sa akin at para sa iyo. Kaya tatandaan natin, mga kapatid, okay. Kaya mga kapatid, tatandaan natin ito, no? Ang mga pangako ng Diyos ay para sa atin. Sabi po, there has been a greater day. Basahin natin, mga kapatid. There has been a greater day in which to serve Christ than today. Today, not tomorrow. Today. There has been a greater day in which to serve Christ than today. Tandaan po natin, mga kapatid. Alam din natin kung ano ang kahihinatnan ng isang tao kapag ang tao nahiwalay sa Diyos. Yung impyerno po. We need to identify yourself with Christ. Sabi ko po sa inyo kanina. In school, in job, in workplace, in your family, in friends, with your honesty and justice and goodness, because someday, it is a matter for you that God will identify you in eternity. Kailangan makilala ka rin ni Lord pag nandong ka na. Sabi po dito, kahuli-hulihan mga kapatid, meron po akong 3 bagay dito na gusto ko pong i-share sa inyo. Sabi po dito, if a person, tingnan niyo po mga kapatid, if a person shows no sign po yan, kulang. If a person shows no sign of willingness to serve, he will not succeed in his Christian ministry. The word ministry implies willingness to serve. Tingnan niyo mga kapatid. If a person shows no sign of willingness to serve, he will not succeed in his Christian ministry. The word ministry implies willingness to serve. Gusto mo talaga, hindi ka napipilitan. Bakit? Kasi niligtas ka ni Lord, iningatan ng Diyos yung pamilya mo, may nakakain kayo, may trabaho kayo, binigyang karunungan ng Diyos, meron kang dapat gawin para sa Kanya. Amen? Kaya nga, ano pang number 2? Number 2, unless self is offered up as a sacrifice, we cannot serve. Kung hindi mo talaga kayang magsakripisyo para sa Diyos, we cannot serve. Why? Sabihin mo, wala bang bayad to? Wala po eh. Walang pamasahe man lang? Wala eh. Labor of love. Lahat para kay Lord. Amen ba mga kapatid? Magluluto ka. Maghahanda ka ng pagkain kasi may Bible study, kasi may prayer meeting. Walang pera. Pero sabi mo, okay, ayos lang. Sakripisyo. Para kanino? Para sa Diyos? Dahil mahal mo yung Diyos, that's number 1, mga kapatid. It is about God. Unless self is offered up as a sacrifice, we cannot serve. Never. Number 3, ito ang pinakamaganda, mga kapatid. Only those who are surrendered, walking in the Spirit and serving people, can truly rejoice and live in the joy of the Lord. Sila lang talaga, wala nang iba, mga kapatid. Wala na. Only those who are surrendered, walking in the Spirit and serving people, can truly rejoice. Sila lang talaga, masaya. Kaya nga nagluluto ka, para kay sa mga, saan nagluluto ka? Hindi, kasi may Bible study kami. Di ba? Ba't ka naglilinis ng bahay? Hindi, may gawain kami rito sa bahay. Bakit? You have the joy, mga kapatid. The joy that cannot explain by someone. It is the joy of the Lord. Amen ba, mga kapatid? Bakit? Kasi, kung bakit ka naligtas ngayon, yung Diyos may inutusan din ng mga tao para sabihin sa iyo,
para makarating sa iyo yung salita ng Panginoon, may ginamit yung Diyos sa iyo. At yung tao na yon, nagagalak din siya na maglingkuran ng Panginoon. In the end, mga kapatid, ulitin ko, pwede ba nating sabay-sabay basahin? Pwede ba yon? Sige po. 1, 2, 3, go. Only those who are surrendered, walking in the Spirit and serving people can truly rejoice and live in the joy of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tsala lang. That's something that we cannot explain, mga kapatid. Alam nyo, tinanong si Billy Graham, paborito ko kasi yun si Billy Graham. Sabi ni Billy Graham, when I get to the entrance gate of kingdom of heaven, and if they should ask me, what is your right to be here? I will not say, Lord, I read the Bible through my life many times. Lord, I preach the gospel to many people. I attended many seminars and conferences, Lord. But I will say, Billy Graham said, to the cross I simply cling. I come in the mercy and grace of God, that in Christ on that cross I come because of the shed of blood upon that cross. Dahil sa cross na yon, tumulo yung dugo na yon. At dahil doon, nandito ako ngayon sa langit. Hindi sa mga bagay na ginawa ko, hindi sa mga bagay na sinabi sa akin, kundi dahil kay Jesus Christ na nandun, nakapako sa krus at yung dugo niya ang nagligtas sa akin. Mga kapatid, pwede ba nating ipauli yung kanta kanina na pinakaunang-una? Pinakaunang-una. Kasi, alam nyo mga kapatid, gusto ko lang ipaalala sa atin that our time is too short. Every day, ulitin ko po, every day is an hour of decision. Magde-decide ka bang susunod? Remember po mga kapatid, that there are only two roads. Dalawa lang daan. Matthew 7:13 and 14, he said, meron lang dalawang daan. Pumasok kayo sa daang maluwag. Sabi niya, meron lang dalawang daan eh. May daan na maluwag, dinadaanan ito ng marami. At doon sa may isang makipot na daan, na konti lang dumadaan. Doon sa malapad na daan, papuntang impyerno. Doon sa makipot na daan, papuntang langit, mga kapatid. There are only two roads. Pili tayo. Saan ba tayo? Sa maluwag, walang bawal doon. Kaya maraming tao ang ayaw sa Diyos, ayaw sumunod dahil maraming bawal. Bawal uminom ng alak, bawal manlasing, bawal magsugal, bawal mambabae, manlalaki, daming bawal. Kaya maraming tao ayaw sa Diyos dahil maraming bawal. Ano pong kanta? Sige po, isa na lang mga kapatid, pwede bang sabayan natin para paalalahanan tayo, may gagawin tayo. Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa
hindi ngayon, kailan pa? Kung ang araw mo'y lumipas na, makuha mo pa kaya siya ay paglingkuran? Kailan pa kaya maglilingkod sa Diyos? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Tayo po lahat ay yuko at talahin. Tumayo po tayo mga kapatid. And let us all pray. Kung hindi ngayon, kailan pa kaya? Kung hindi ngayon, hindi bukas. God never promised that tomorrow we're still alive. You decided kung anong oras ka matutulog, but God is the one who decided what time you will wake up. Mga kapatid, salamat po sa Diyos dahil binigyan niya po tayo ng paalala na dapat po nating isabog, let us scatter the seed of the gospel of Christ. Napapanahon man o hindi napapanahon, sabihin natin sa kanila, the only way for us to go to heaven because of Jesus Christ. Tell them, paano kung walang magsasabi sa kanila? Paano sila sasampalataya kung wala namang magsasabi sa kanila? Paano? Kailangan gamitin tayo ng Panginoon. Panginoon, sa umaga pong ito, Lord, nagpapasalamat po ako dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon, Lord, to share the gospel sa mga kapatid ko. Panginoon, tulungan niyo po, Panginoon, na ang mga salitang napag-usapan namin, napakinggan namin pare-pareho ay nagdulot sa amin ng malaking paalala that we need to do something, Lord. We not just waiting for the heaven to come. Hindi po, Panginoon. We are already saved. And because that we are saved, we need to do something, Lord, to share the gospel of Christ to those unsaved. Panginoon, tulungan mo kami na magkaroon po kami ng malasakit. Tulungan mo po kami na kami po, Panginoon, ay mag-akay ng mga kaluluwa, Panginoon Diyos, sa iyo. Gamitin po ninyo ang mga kaalaman namin na natututunan namin. Gamitin niyo po ang mga talents namin. Gamitin niyo po ang mga resources na meron kami. Gamitin niyo po yung mga bagay na maaari naming mai-contribute, Panginoon, sa body of Christ. Panginoon, to spread the gospel, Panginoon, ng kaligtasan. The seed of faith, Panginoon, na nandito sa loob ng puso namin, Panginoon. Na ito po ay tumubo ng marami pang beses sa amin, Panginoon. Nang sa ganon, Lord, ay makaakay kami at makaakit kami ng mga tao na magmamahal sa iyo. Panginoon Diyos, pagpalain po ninyo ang mga salitang napag-usapan namin ngayong araw na ito. Tulungan ninyo, Panginoon, na tumubo ito ng maraming beses sa puso namin at kapag meron kaming kaibigan, kakilala, kasamahan sa trabaho, o alinmang sino man mga tao, ay maalala namin, Panginoon, na dapat palang meron kaming gawin. Hindi lang ang sumampalataya sa iyo, meron pala kaming idadagdag, Panginoon. Kaya naman po, Panginoon, maraming pong salamat. Tulungan mo kami na maglingkod sa iyo ng may kahusayan, Panginoon. It is not just to serve you, but to serve you well, Panginoon. Salamat po ng maraming sa iyo, Panginoon. Pagpalain po ninyo ang inyong mga salita. Pagpalain niyo po kaming lahat, Panginoon. Ito ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 So makakaupo po muna ang lahat at isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. At tayo po ngayon ay dadako sa ating tithes and offering. So paano po ba tayo dapat magbigay? Tingnan po natin sa 2 Corinthians 9:7. 2 Corinthians 9:7. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang kusang nagbibigay ng may kagalakan. So,
Yun nga po, ang sabi diyan, dapat daw po tayong magbigay ng ayon sa ating sariling pasya at maluwag sa ating puso nang hindi napipilitan. So, tama naman po. Tingnan po natin sa 2 Corinthians 9:6. Tandaan ninyo ito, ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim naman ng marami ay aani ng marami. So pag nagpasya po tayo ng hindi magbigay o pag nagpasya tayo ng kakaunti, tayo po ay aani ng kakaunti. At pag nagpasya naman po tayo ng marami, tayo po ay aani ng marami. So kung ano man po yung naging pasya natin, may pangako po ang Lord sa 2 Corinthians 9:6. Magagawa ng Diyos na napasaganahin kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. So yun po. Lahat po ng binasa ko po sa inyo ay katuruan po ng Diyos. So pag ito po ay sinunod natin at ginawa natin, tayo po ay tatanggap ng gantimpala sa Panginoon. At tandaan po natin na ang pagbibigay at pagtulong sa simbahan, sa lahat ng mga tao, ay tanda po ng paggawa ng mabuti. So, pag tayo po ay patuloy na gumawa ng mabuti, ayan nga po, may pangako ang Diyos na kaya niya tayong pasaganahin sa lahat ng bagay at sa lahat ng ating mga pangangailangan. So, wag po tayong magsawa sa paggawa ng mabuti at tayo po ay tatanggap ng gantimpala sa Lord sa tamang panahon. Amen po ba? So, sige po, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na kami po ay makapagbigay sa iyo, Panginoon. Salamat po sa lahat ng biyaya na ipinagkakaloob mo po sa amin, Panginoon. Lord, muli, nandito kami sa iyong harapan upang magkaloob, Panginoon, ng maluwag sa aming puso at hindi napipilitan, Panginoon, at ayon sa aming sariling pasya, Panginoon. At ang sabi mo nga po sa iyong salita, Lord, pag kami po ay nagtanim ng kakaunti, ay aani kami ng kakaunti. Ngunit pag nagtanim po kami ng marami, ay aani kami ng marami, Panginoon. Salamat po, O God, sa iyong mga pangako, Panginoon. Salamat po, Lord, nawa patuloy kami, O God, sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Dahil nga may pangako, Panginoon, may pangako ka na pag kami po ay sumunod at gumawa ng mabuti na patuloy, Lord, ay tatanggap kami ng gantimpala sa iyo sa tamang panahon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Patuloy, O God, na i-bless mo, Panginoon, ang lahat ng mga kapatiran, Lord, ng mga magkakaloob, Panginoon. At ganon din po, Panginoon, sa hindi makakapagbigay, Panginoon, pagpalain mo din po sila, Panginoon, lahat ng aspeto ng kanilang buhay, Panginoon. Lord, maraming salamat po, Panginoon. Ganon din po, O God, i-bless niyo po ang lahat ng aming mga kabuhayan, ang aming mga business, O God, upang patuloy, Lord, na maging pagpapala din kami, Panginoon, sa lahat ng mga taong nangangailangan pa, Panginoon, ng iyong mga salita. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga kaloob na ito, Panginoon. I-bless mo rin po ito. Maging pagpapala sa aming bahay, sambahan at magamit ito, Panginoon, sa lahat ng mga pangangailangan, Lord, ng aming simbahan. Sa aming mga kapatiran, Lord, na kailangan din po, Panginoon, na maabot ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po. Ang lahat ng ito ay dalangin namin sa iyo sa pangalan po lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sige po, tayo po ay makakapunta na sa una.
want to add something po doon po sa very passionately, we have been encouraged by Pastor Dong to really bring soul for Christ because that's our calling. Hindi po tayo niligtas ng Diyos para maupo lang, just what He said. Tayo po ay tinawag ng Diyos para po magdala ng kaluluwa. That's why, ang linaw po ng instruction ng Diyos sa atin sa Matthew 28:19-20. Go and make disciple. Diba? Ang linaw po ng pagkakasabi. Now, but I just want to, mag-add lang ako ng conclusion because I just want to polish something because when it comes to salvation, kasi ganito po yon. Dalawang klase po kasi yung Kristiyano. Isang believer, isang disciple. Okay? Meron din pong hindi Kristiyano, masama at mabuti. Masama kasi talagang ginagawa niya lahat ng karumaldumal. Nagnanakaw siya, nagpapatay siya, kaya siya masamang tao. Yung isa naman, mabuti siya, pero hindi siya believer. Mabuti siya kasi wala naman siyang nilalapas tanga ng tao. Actually, tumutulong pa nga po siya. Kaya lang, pag pinuksan po natin ang doktrina, kahit gaano kabutihan ang gawin mo, kahit marami kang good works na gawin, pero hindi mo binigkas sa sarili mo at pinaniwalaan mo na si Kristo ay Diyos, you are still not part of the believer. So, sa Kristiyanong principle po, sa Bible, believer ka, paano ba maging believer? Kasi pag binato po natin ang tanong, what must I do for me to save? Simple lang po ang sagot doon. Ang sagot is Romans 10:9. Sabi ng Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord and believe that He rose from the dead, you are saved. Now, pag tinanggap mo yon, pinaniwalaan mo yon by heart, you are now becomes a believer. But for you to become a follower or disciple, mayroon kang transition na gagawin. So, doon po pumapasok ngayon na ipapakita mo na ngayon yung good works mo because you are being nagkapag-transition. That's why, ulitin ko yung Matthew 28:19-20. Ang instruction ng Lord sa atin, bago siya umakyat sa langit, go and make disciple. So, hindi converts, hindi believer. Make disciple because that's the end of that's the ultimate goal ng Diyos sa ating mga nakakilala sa Panginoon to become a disciple of Christ, not just a believers. Kaya ini-encourage po tayong magdala ng kaluluwa. Because ang pagdala po ng kaluluwa ay pagpapatunay that you are now a follower of Christ. Ano po? So, believer po. At malinaw po doon, sabi ng Lord, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. May karugtong pa. And teach them to obey all that I have commanded to you. And lo, that I am always with you. So, ibig sabihin, when you receive Jesus Christ as your Lord and Savior, you confess with your mouth that Jesus Christ is Lord, and you believe that He rose from the dead, you are now saved. Kaya pag tinanong ka, what must I do to be saved? I believe in Jesus, I confess with my mouth that He died and He rose from the dead. I believe on that, therefore I belong to the believers. Pero ang lino ng sabi ng Lord, hindi lang believer, disciple. So kaya lang, bago ka maging disciple, you have, sabi ng Lord, teach them to obey all that I have commanded you. Tayo pong mga mature na sa Kristiyano, sa pananampalataya, we have a responsibility to develop them from being believer and transition to become a follower. Right? That's why may mga trainings, may mga conferences, mayroon po tayo kasi hindi mo matatransition yan without a proper studies and training. Because doon po magaganap yung mga motivations, nandun po magaganap ang mga personal prayer. So kung lagi lang tayo dadalo, at hindi po tayo mag-undergo ng training, kailanman hindi po tayo makaka-transition from being believer to become a follower or disciple of Christ. Kaya po mga kapatid po, malinaw po ang Bible na wala po tayong gagawing good works just to be saved. It is by faith alone that we are saved. Kasi sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 to 9, it is by the grace of God through faith, not by yourself. So, grasya ng Diyos, pinaniwalaan mo ang grasya ng Diyos, you believe on it, now you are saved. Wala kang ginawa. Hindi ka naligtas because nagdala ka ng kaluluwa. Naligtas ka because nanampalataya ka na si Kristo ay nabuhay, namatay, umakyat sa langit, kaya ka naligtas. So, malinaw po ang doctrine po natin that we are saved by faith alone, not by anything added unto it. But we are being encouraged
and passionately rebuke ng ating Panginoon na patunayan mo na ikaw ay nananampalataya sa akin, gawin mo ang bagay na pinapagawa ko sa iyo. At doon po ang papel ng mga taong nakatransition na po. Tayo po yon, mga pastors, mga leaders, mga cell leaders. Ang trabaho po natin is to develop them, inculcate into their heart that they are not just to stay as believer. Yes, ligtas pa rin po kayo, makakarating kayo sa langit. Because believer kayo, by heart, pinanimpalatayaan nyo na nabuhay si Kristo at namatay. So you are saved. Kaya lang, mawawalan siya ng kabuluhan at walang magiging kapakinabangan because pag akyat nyo po ng langit, ang sinabi ng James, wala po kayong rewards. Wala kayong crown of glory. At nakakaya po, wala tayong crown of glory. Kaya lang, may exemption. Kung ikaw po ay naghihingalo na, at mayroon tao na ginamit ang Diyos para puntahan ka sa isang lugar na nandoon ka, ipinanalangin ka, pinainawa sa iyo ang patungkol sa kaligtasan, pinanampalatayaan mo yun, and you confess with your mouth, or kung hindi mo na kaya, but you have believed in your heart, kasi wala ka ng kapasidad magsalita eh. But sabi mo, basta tumango ka po, naniniwala ka sa akin, at nagre-respond po siya, so papapakita po yun that he is saved, or she is saved. Pero wala na po siyang good works. Kaya po, passionately, we are being encouraged by Pastor Dong na tayo po talaga ay magdala ng kaluluwa. But when it comes to save po or salvation, ligtas po tayo when we believe that Jesus Christ died on the cross, rose from the dead, at siya po ay napunta sa langit, tayo po ay ligtas. But you have to prove na ikaw po talaga ay mataimtim na taga-pananampalataya kay Kristo. Kailangan natin magpakita po na kailangan maging bahagi po tayo ng gawain ng Panginoon. So, I would like to encourage once again sa lahat sa inyo, involve yourself or engage yourself sa mga trainings po natin. Nang sa gayon po, makapag-transition po kayo from being a believer to become a disciple. Amen? Because that's the commandment of God. Go and make disciple. Okay? Pero wag ho kayong mag-alala, ligtas po kayo. Ano po? Kasi kahit wala ho kayong nadalang kaluluwa, ligtas po kayo. But, transition po kayo. Mag-transition po kayo. Undergo kayo ng training. We are willing to train you. Pag-aaralan natin mga bagay hanggang sa marating po ninyong estado na kayo rin po ay magdadala na po ng kaluluwa. Amen po. Just like the children, doon hindi natin sila nire-required ng mga bagay-bagay. Pinapakain lang natin sila, tinuturuan lang natin, pinapasaya natin sila para maging happy lang sila doon sa lugar. Feel at home sila sa gawain ng Panginoon. But because they are now, nag-transition na sila sa youth, meron na silang medyo matigas na kakainin, unti-unti, para makarating po sila sa estado na maging tulad po natin by the grace of God na nagagamit ng Lord para magdala ng kaluluwa. Amen po. So, dinagdagan ko lang po, baka kasi ma-misunderstood nyo po ang pagkakasabi po, pero that's not what Pastor Dong is trying to say. Ano po? So, yun po yung, that's why dinagdagan ko lang po para po mas clear sa atin that you are saved because you believe that Jesus Christ died on the cross and rose from the dead. You believe on that, now you are saved. Then transition from being a believer to become a disciple. Palakpakan po natin ang Panginoon. Tayo po tayong lahat at tayo po ay mananalangin. Hallelujah. Dakilang Diyos, banal at mapagpala, tunay po na napakabuti niyo po sapagkat hindi po kayo kontento, Panginoon, na kami po ay makakilala lang po sa inyo, na kami po ay maligtas lamang at kami po ay makarating sa langit, Panginoon. Ang nais niyo rin po ay kaya po kami nilakipan po ninyo ng mga biyaya, kaya mo kami nilakipan, Panginoon, ng buto, na kapag na-discovery po namin, ito ay uusbong na napakaganda at mamumunga. From the creation, Lord God, you have created us and deposited us, Lord, the seed. That if we discover this seed, Panginoon, ito po ay lalago, ito ay tutubo at lalago at mamumunga. Because yun po ang pagkatawag, that's the original instruction that you have given to us, Father God, to go, to multiply, Panginoon. Kaya po, help us, Lord, na hindi po kami makontento na every Sunday na lamang, Lord, ay uupo kami at makontento kaming ligtas lang. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging bahagi kami ng layunin po, Panginoon, na binigay niyo po sa amin, na kami humayo at gawing mga disipulo, Panginoon, ang mga naniniwala sa iyo. Sapagkat doon lamang po na magiging kamanggagawa po namin sila. Kaya Lord, I just continue to pray. Help us to be more passionate
to be compassionate, Panginoon, sa mga taong ito, to be prayerful, Panginoon, sapagkat alam namin, hindi kami ang magbabago ng tao. It is our job to encourage them. It is our job to rebuke them. It is our job to enlighten them, Lord, upon your word. But it is not our job to transform them. That's why we are continue to pray, Lord. Help us to be prayerful. Nang sa gayon, kahit sa mga personal po naming pananalangin, ay patuloy maging laman po sila ng aming panalangin. Nang sa gayon, tunay po na ang banal na Espiritu na siyang nagiging katuwang po namin sa buhay na to bilang Kristiyano, ang siyang patuloy pong managana sa kanila. Nang sa gayon, magkaroon po sila ng panahon para maglaan. Nang sa gayon, sila po ay makapag-aral pa ng malalim upang sila po ay makapag-transition from being believer to become a disciple of yours, Lord. Ang bawat isa ay mahalaga, ang bawat naligtas ay mahalaga, at ang bawat naligtas ay may kanya-kanya pong tungkulin at dapat gampanan para po sa paglago at pag-abot ng mga tao na nais ng Diyos na makarating sa langit. Sapagkat katulad po na nabanggit kanina, Panginoon, sa 1 Peter, Panginoon, chapter 3, verse 9. Ito yung heartbeat mo, Panginoon, na madalas ko pong nababanggit, na ayaw mo po na mapahamak po ang mga tao. What you have desired, Panginoon, what you have planned, Lord, that to bring all people into repentance, Panginoon. Dalhin namin lahat sila sa pagsisisi, sa pamamagitan at tulong ng Espiritu Santo. Kami po ay patuloy na maghahayo, mag-scattered, Panginoon, ang good news of salvation, and let the Holy Spirit continue to move upon them and transform their lives. Nang sa gayon, Panginoon, ma-absorb po nila ang tungkuling inaatang sa kanila bilang mga disipulo mo, Panginoon. Salamat din, Lord, for the life of Pastor Dong na ginamit niyo po sa amin to encourage us, to rebuke us, Lord God, na hindi kami mananatiling nakaupo. Salamat, Lord, and I just continue to pray, Lord, na bagaman ito po ay rebuke, nawa ito'y maging ma-accept namin as our challenge, Lord, na hindi kami talaga papayag. We are discontented, Lord. We are in the spirit of discontentment, Panginoon, in what we are doing, that we are just sitting, Panginoon, every Sunday. But with the grace and help of the Holy Spirit, Panginoon, tulungan mo po kami na kaming lahat ay maging bahagi ng layuning magdala ng maraming kaluluwa at dalhin sila sa paglilingkod sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ano man ang kabisihan namin, ano man ang mga bagay na ginagawa namin, alam namin kapag ginusto namin at sa tulong ng Espiritu Santo, may magagawa kami para po sa kaluwalhatian ng Diyos na nagbigay sa amin ng lahat ng bagay, lalo na po ang kaligtasang hindi maibibigay ng kahit na sino mang tao. Ikaw lamang, as what we have heard, Panginoon, only the name of Jesus that can save us, because you are only the way, the truth, and the life, and no one comes to the Father except by the name of the Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. Bless mo po ang bawat isa sa amin na gumanap sa umagang ito. Ang lahat po na nagpagamit sa iyo, Lord, i-multiply mo po ang kanilang mga talento, i-multiply mo po ang kanilang desire. Increase, Lord, their desire, Lord, not only to stand and worship you, Lord, by playing in an instrument, Lord, or by attending Sunday worship service, but Lord, increase our desire to bring souls and make disciple, Panginoon, because that's the completeness of our calling, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your mercy. Salamat sa patuloy niyo pong pagbigay sa amin ng kahabagan that we do not deserve, Panginoon. Kaya, Lord, patuloy ka po namin itinataas, patuloy ka po namin pinasasalamatan, at wala kaming ibang paglilingkuran at iatataas sa aming buhay at sa aming pagtitipon, Panginoon, maliban po ang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ama, salamat sa banal na Espiritu na pinadala niyo po sa amin upang maging katuwang po namin. Sa gayon, mabigat man ang aming mga pinagdadaanan sa buhay. Marami man kami mga pinagdadaanan, Panginoon, pero magpapatuloy ang paglilingkod po namin. Magpapatuloy ang pagpapalago namin sapagkat alam namin ang Espiritu ng Diyos ay sumasa amin na siyang patuloy na gagabay at tutulong sa amin upang makuha namin ang tamang landasin upang magtagumpay kami sa buhay at hamon ng buhay na ibinabato sa amin ng magawa ng kaaway. Maraming salamat, Lord. Tunay po na wala pong tamang salita or akmang salita na ipapahayag, Panginoon, bilang pagpapasalamat sa iyong kabutihan. Kaya ang gagawin namin, Panginoon, bilang pasasalamat ay ang patuloy ka pong sambahin sa Espiritu at sa katotohanan at paglingkuran ka habang kami po ay nabubuhay, Panginoon. Maraming salamat po, Ama. Katulad po ng aming naawit na napakinggan kailan pa, ngayon na
ang simula ng paglilingkod po ng bawat isa sa amin hanggang sa kami po ay kunin po ninyo, Panginoon. Patuloy kami maglilingkod, patuloy kami sasamba, patuloy kami magdadala ng kaluluwa at patuloy kami magde-develop ng mga kaluluwa papunta po sa pagiging disipulo mo, Panginoon. Nang sa gayon, dumami po ang mga tao na tunay pong malalagyan, Panginoon, makakatanggap ng iyong salita at magkakaroon ng tunay pong kaligtasan na nagmumula lamang sa iyo, Panginoon. Increase mo rin, Lord, our capacity, increase our financial capacity, increase our influences, Panginoon, in a way na para kami po ay marami pa po tao kaming matulungan, nang sa gayon, Panginoon, ay sa pagtulong po namin sa kanila with one desire na sila po ay maipakilala ka, Panginoon. Nang sa gayon, Lord, tunay po na kahit anong pagtulong ang gawin namin, kung hindi naman po nila makikilala ka, sayang or kulang, Panginoon, ang lahat ng ito. Kaya Lord, help us to be more purposeful, Panginoon. Kung kami ay tumutulong, ang layunin po namin ay para maipakilala ka bilang Panginoon at aming tagapagligtas. Maraming salamat, Ama. Sa iyo namin lahat ito tinitiwala at nagpupurit, nagpapasalamat kayo. Lord, kung paano, Lord, nainingatan mo kami, Panginoon, sa aming pagdako sa lugar na ito, gayon din, Lord, patuloy po naming inaasahan at patuloy kami sumasandal sa iyong habag at biyaya na makakarating po kami ng safe and sound, Lord, sa aming mga tahanan. Maging ang darating isang linggo ay patuloy namin itinitiwala sa inyo na patuloy pong loobin, Panginoon, na kami po ay magising sa umaga at may paglingkod po namin sa iyo, Panginoon. And as we depart in this place, Lord, may the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. And everybody says, Amen and Amen and Amen. Ayan, tapos na po ang ating gawain. Magkamayan po tayo. This is the day you made. I rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I rejoice and be glad in you. Whoa, 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 whoa. This is the day you made. In you mercy and you, your promise is true. This is the day you made. I rejoice.